Hello and welcome muli dito sa YouTube channel ko. Ngayon ay random tips na naman tayo kaya wala nang intro-intro. So ngayon pag-usapan natin kung ano yung ilang dahilan bakit mabagal tayo or matagal tayo matapos dun sa mga AutoCAD project natin. So yung isa sa main reason dyan ay yung hindi natin paggamit ng tinatawag na drawing template. So ano ba yung drawing template na yan? So ito yung tsura ng drawing template. Kung makikita natin, ito ay AutoCAD template file. At kung i-check natin yung file extension nito, hindi ito DWG file, kundi ito ay DWT file. So ngayon, bakit natin nasabi na tumatagal yung paggawa natin ng AutoCAD project natin kapag hindi tayo gumagamit ng AutoCAD template? So actually, itong template na to ay hindi naman nakakapagpabagal sa atin. Pero kapag hindi tayo gumamit nito, hindi natin na ma-maximize yung speed na pwedeng ibigay sa atin ng AutoCAD para matapos ng mas maaga or mas mabilis yung ating drawing. So, paanong paraan? Halimbawa kasi, pag inopen natin itong AutoCAD template natin na to, makikita natin na halos lahat ng setting na kailangan natin ay naandito na sa drawing template natin. Depende na lang kung paano ninyo dinevelop itong drawing template ninyo na to. Kasi po pwede nyong i-develop itong sarili ninyong template at kapag mayroon kayong improvement na nadagdag, pwede ninyong i-save itong template na to para sa next project ninyo ay magamit na naman ninyo yung mga bagong features na dinagdag ninyo sa inyong sarili template. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ilang settings na hindi na natin kailangan ulit-ulitin kapag gumamit tayo ng drawing template. Kasi nga, yung template natin, nakasave na doon yung mga settings natin. So, pagdating natin sa mga next project natin, hindi na natin kailangan ulitin ulit na i-provide yung mga setting na yon kasi medyo marami yun. So, isa sa mga gusto kong ipakita sa inyo ay yung inyong text setting. So, yung text setting natin ay makikita natin using SD command. So, dito sa text setting natin, kung mapapansin ninyo, dahil drawing template yung inopen ko, meron akong nakaset up ng mga text setting. So, ito, pati unang iniayos ko na ito para pag ginamit ko, nakaset up na siya base doon sa gusto kong setting. At isa pa, gusto kong ipakita rito na setting ay yung layer ninyo. So, kapag gumamit tayo ng drawing template, yung karaniwang ginagamit ninyong layer ay naandito na sa layer niyo. So, hindi nyo na kailangang mag-provide ulit ng panibagong process or hindi nyo na kailangang ulitin yung paggawa ng mga iba't ibang template. So, ang advantage niyan, magiging consistent yung ating layering. And pangalawa yon. So, isa pa na gusto kong ipakita sa inyo dito ay yung tinatawag natin na plot setting. So, dito sa plot setting natin, nakaset up na yung title block natin, nakaset up na yung ating mga viewport. Okay, so makikita ninyo rito, naka-ready na yung title block ko at mayroon akong mga naka-ready dynamic block sa bawat sheets ng aking template. Halimbawa, dito sa sheet number 1, mayroon akong dynamic block para sa aking drawing title. So, pwede kong i-click yan, tapos naka-prepare na yan. So, pwede kong i-edit kung ano yung content yan. Let's say, yan ay location map. So, pwede ko siyang i-edit. So, caps lang natin. Location map. Yan. So, pag in-okay natin yan, so automatic na siyang magbabago. And then, of course, itong block na to ay adjustable. So, yung setting na yan ay pati una kong ginawa. And then, nung ginamit ko yung template na to, naandyan na siya. Hindi ko na kailangan i-copy and paste yung dynamic block na yan. And, syempre, kapag nakaset up na yung plot setting, nakaset up na yung title block, pwede ka rin mag-add ng mga features dyan. Halimbawa, laging prepared yung aking block para dun sa this site. Usually, ginagamit natin yan dun sa ating location map, sa ating vicinity map. Okay, so papansin niyo kapag gusto kong ilagay yan dito, so kakopy ko lang yan dito papunta sa drawing na to. So pag print natin yan, makikita ka agad yung block na yan. And another thing is, naka-prepare na rin yung mga leaders. Yan. So may mga leader na akong ginawa. So halimbawa, gusto kong ilagay dito at gusto kong sabihin na yan ay ano ba? Let's say existing
existing fence. So, napakadaling gawan ng leader yung bawat item or bawat part ng drawing natin dahil nakaset up na yung ating drawing template, nakaset up na yung ating title block, at nakaset up na rin yung mga blocks natin na kailangan natin para dun sa ating drawing. So, isa pa, pwede tayong gumawa ng automation dito. Ano? Bawa ito, kung papansin niyo, ito yung tinatawag natin na sheet number. Ano? Tapos ito yung total number ng sheet na kailangan ko. So, dito sa project na to, halimbawa hanggang 4 pages lang. So, 1, 2, 3, 4. So, ito ay ibig sabihin niya sheet number 1 of 4. Ano? Ibig sabihin, ito yung unang page sa 4 na page na project na to. Okay, so dito, sa setup ko na to, pwede na nating, halimbawa, sabihin natin naging 5 pages yung ating drawing. So, naging 5 pages. So, makikita natin dito, 5 of 4 ang nakalagay. So, automatic na nakalagay na 5 of 4. Kaya lang, mali yan dahil yung sheets natin ay hanggang 5. So, dapat babaguhin natin to. So, madali ko na lang siyang mababago gamit yung DWG props. Papalitan ko yung sheet count ng 5. At kung papansinin niyo kapag nag-refresh tayo, automatic na magiging 5 of 5. Ibig sabihin, itong sheet na to ay page 5 of 5. Ano? Ngayon din, dito sa sheet content ko, makikita ninyo, meron tayo itong sheet number 5 of 5. So, kung i-check natin yung number 4, so makikita natin automatic din yan na magiging 4 of 5. Ito rin, makikita natin 4 of 5. So, yan yung ilan sa mga automation na pwede nating i-add doon sa ating drawing template. At marami pang iba na pwede nating i-add doon sa ating drawing template. At malaking advantage yan kapag meron tayong ganyang mga automation bukod sa hindi tayo magkakamali doon sa numbering. Mas mabilis pa yung proseso natin ng pag-fill up ng mga items na yan dito sa ating drawing. So, isa pa na gusto kong i-emphasize dito ay yung mga ginamit nating blocks. Pag gumamit tayo ng template, yung mga blocks na ginamit natin ay madali nating ma-access kasi nakasave yun doon sa ating template. So, yung blocks na yon ma-access natin gamit yung command na I or insert. So, pag pinindot natin yung I, maglo-load yan, ay kikita natin na lahat ng mga blocks na ginamit natin sa project na sa template na to ay naandito. Halimbawa, gusto mag-add ng arrow, north arrow. So, madali ko siyang maia-add dito gamit lang yung isang click. Ano? So, andyan na kaagad yung north arrow ko. Ano? Okay? So, yan yung isa sa gusto kong i-emphasize dyan dahil napakalaking tulong nito kapag madali nating na-access yung mga blocks na ginamit natin. Halimbawa, gagawa tayo ng floor plan, kailangan natin ng dining set. So, i-click lang natin yan, ilalagay na kaagad natin dun sa ating drawing. At gusto ko rin ipakita yung isa sa mga dynamic block na ginamit ko or ginawa ko para magamit ko dito sa mga template ko na to. So, halimbawa, ito, meron tayo ritong viewport. Okay, so, meron tayong dinevelop na viewport. Ito yan. So, halimbawa, wala ito. Ayan. So, wala yung viewport natin na yan. And gusto nating palitan yung viewport na yan. So, i-click ko lang itong viewport na to mula dun sa aking dynamic block or dun sa insert command natin. I-click lang natin yan. Tapos, ilalagay natin dito. So, itong dynamic block na to ay mayroong horizontal at vertical na viewport. Ano. Para magamit ko yan, kailangan ko siyang i-explode ng 2 beses. And then, pwede na akong pumasok dun sa loob ng viewport. So, unlock muna natin yan. And then, ma-access na natin lahat yung drawing natin doon sa ating model. Ano. So, yan yung isa pa sa kagandahan kapag gumamit tayo ng template kasi na-access natin yung mga blocks natin na ginamit natin doon sa project natin. Okay, so last na lang na emphasize ko rito, although marami pa ito, marami pang magiging advantage pag gumagamit tayo ng drawing template. So, ito yon yung mga details na ini-edit lang, ay pwede na nating i-save dito sa
template natin na to. Tapos later on, kapag meron ng detail mula dun sa mga designer or dun sa mga iba't ibang professional na pinagkukunan natin ng detail, nagbigay sa atin ng project, pwede lang nating i-input dito sa mga details na to. So yan, so meron tayong column footing, and meron tayong steel deck. Yan. Meron tayong detail para sa steel deck. Yan. So madali na lang natin siyang may insert dun sa ating mga sheets. Ngayon, i-detalye ko lang kung paano natin ma-access yung drawing template natin. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano nyo gawin yung sarili ninyong drawing template. So, paano natin to ma-access? So, syempre, pag meron na tayong drawing template, nakasave na yan. So, double click lang natin yan, mag-open yan, kagaya ng ginawa natin doon sa kauna-unahan sa video na to. Mag-open yung dalawang klase ng file kapag click natin yung drawing template. So, merong template file, saka isang DWG file na wala pang file name. So, ang kagandahan yan, itong DWG file na to, pwede natin i-save yan kung saan. Diba, save natin siya as test project. Place na natin yan. So, nakasave na siya as test project. At lahat ng gagawin ninyo dito sa DWG file ay hindi makaka-apekto dito sa inyong drawing template. Ibig sabihin, halimbawa, naggawa kayo rito ng floor plan, naggawa kayo ng foundation plan, so sa plumbing, dito lang yon sa test project file na nakalagay. So, yung drawing template natin ay magre-remain doon sa kanyang original na status. So, ang kagandahan nun, hindi nasisira yung ginawa nating template. So, dahil doon, pwede lang natin i-close kaagad itong DWT file na to. Okay? So, ngayon, mula doon sa template niyo, nakapag-provide ka ng file na kamukha ng template mo, mayroon ng mga settings na kagaya nito. Tapos, pwede ka nang mag-start dito ng iyong project. Dahil naka-ready na lahat yung mga settings na kailangan mo na kamukhang-kamukha ng DWT file na pinagkunan mo. At ang kagandahan, ito ay DWG file na pwede mong isave kahit saan mo gusto. Ngayon, paano naman, halimbawa, dito sa project na to ay merong improvement na ginawa tayo. Halimbawa, ito. So, meron tayo ritong improvement na ginawa. Nagdaan tayo ng automatic na fill up ng door and window. Let's see, maglagay tayo ng wall para ma-imagine natin yan. Tapos mag-a-add tayo ng door. So, para lang makita natin yan, yung automation. Halimbawa lang, ito kasi, halimbawa, ini-add natin itong feature na to doon sa file natin. So, select lang tayo. Okay. Ito ang window pala yan. Sa door tayo. And then select. Okay, so, ito kasi automatic to. Lagyan natin siya na label. So, yan. Annotation. Ito. Yan. Okay, let's say this is yan yung door core natin. So, update lang natin siya. Yan, so makikita natin automation. Halimbawa, nag-develop tayo ng ganitong table na mayroong automation na kapag nagdagdag tayo ng door, ay automatic siyang mag-create ng door schedule. So, halimbawa, natuwa ka dyan sa feature na yan at gusto mong i-add doon sa iyong drawing template. Ayan. So, automatic siya. Ang gagawin mo lang, pupunta ka lang sa file and then save as. Tapos, instead na DWG file, gawin mo siyang DWT file. So, template. Okay. Siyempre, browse mo yung location kung saan mo siya gusto ilagay. Yan. So, for friends, let's say version 2. Okay. Then, press mo lang yung okay. So, yun. Naka-create na tayo ng another template natin. So, kung i-access natin yan, ito na yung ating template version 2.